Nagsisimula ang pelikula sa isang masukal na kagubatan sa Africa. Susunod, ipinakilala sa atin ang dalawang ranger, si Winston at ang kanyang partner na si Gina, na nasa isang surveillance mission. Naglalakbay sila sa isang maliit na bangka sa tabi ng ilog na napapaligiran ng masukal na kagubatan. Gumagamit si Gina ng drone na pinapalipad sa lugar, nagre-record ng mga imahe, nang biglang natamaan ang drone ng hindi kilalang bagay at bumagsak ang transmission. Pinilit ni Gina na pumunta sa kakahuyan para kunin ang device, kahit na sinabi ni Winston na hindi ligtas na lumayo sa ilog at pumasok sa kagubatan dahil nawawala ang mga tao doon. Ngunit sinabi ni Gina na hindi nila maaaring iwanan ang kanilang mga basura sa kagubatan na nakumbinsi si Winston. Mag-isang pumunta si Gina sa kakahuyan habang si Winston ay nananatili sa bangka. Samantala, makikita natin ang parehong mga tao mula kanina. Pero ngayon ay may kasama siya at bitbit ang drone ng ranger. Habang palalim ng palalim si Gina sa kagubatan, pinahira ng dalawang lalaki ang putik sa isang camera at napansin ni Gina na nawawala ang drone at nahanap lamang ang piraso nito sa lupa. Nakakatuwang hindi ito matagpuan doon dahil natitiyak niyang nasa site ito. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang cellphone, ngunit walang signal, habang ang mga lalaki ay naghahanda ng ilang mga bitag. Umalis ng bangka si Winston upang tingnan kung bakit hindi niya makita ang anumang bagay sa camera at natuklasan na natatakpan nito ng putik na ikinatakot niya. Mukhang alam na alam ng dalawang lalaki ang sikreto ng kagubatan na iyon. Kumuha sila ng kabute at naglalabas ng pulbos na kumakalat sa kakahuyan. Si Gina ay nag-iisa at nawawala. Sinubukan niyang tawagin si Winston, ngunit wala na sa bangka ang lalaki. Tumingin siya sa mapa para hanapin ang daan pabalik. Hindi niya alam na may nakatingin sa kanya na nagtatago sa damuhan at nagsimulang maramdaman ng babae ang kakaibang pakiramdam sa lugar na iyon. Nang subukan niyang tumingin sa paligid, nawala na ang nilalang sa damuhan. Nagsimulang makarinig si Gina ng ilang tinig na nagmumula sa kagubatan at nagpa siya na pinakamahusay na umalis sa lugar na iyon, hindi na mamalaya na papunta na siya sa bitag ng mga lalaki. Habang siya ay naglalakad, hindi niya napansin ang lubad sa lupa at nauwi sa pag-trigger ng bitag na tumusok sa kanyang paa at ang babae ay napasigaw sa sakit. Tumayo si Gina at ginamit ang radyo para tawagan si Winston para humingi ng tulong. Habang ginagawa iyon, may biglang dumaan sa tabi niya, kaya wala siyang pagpipilian kundi subukang makaalis doon. Nagawa ng babae na tanggalin ng piraso ng kahoy sa kanyang paa at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makakita siya ng malakas na pulang ilaw na nagmumula sa kagubatan. Hinahanap na ngayon ni Winston ang kanyang kaibigan mula sa bangka at ang pulang ilaw ay tumaas ng husto at ang araw ay naging gabi. Nagpa siya si Winston na bumaba sa bangka at hanapin siya sa kagubatan. Makikita natin na si Gina ay nakaharap sa pulang ilaw na iyon. Para sa isang sandali, siya ay tila nahihipnotismo. Tinawag ni Winston ang kanyang kaibigan, ngunit biglang narinig ang parehong kakaibang boses na umalingaw sa kagubatan at nadaig ng takot, nawalan ng balanse at nahulog sa tubig na latian. Ang mga tinig ay nagpatuloy at sa isang maikling sandali, nakita ni Winston ang isang bagay sa likod ng isang puno at sa pag-aakalang ito si Gina, hinabol ito. Ngunit makikita natin na nahanap nila ang cabin ng mga lalaki. Lumapit siya at kumatok sa pinto, nagtatanong kung may tao. Nang walang sagot, nagpa siya siyang pumasok sa bahay at nakahanap ng maraming bagay. Nagpa siya ang sugatang babae na gamitin ang lugar upang magpahinga at gamutin ang kanyang mga sugat. Sa wakas ay nagawa ni Winston na makaalis sa latian, ngunit ang nilalang ay nasa malapit na at nagsimulang maglabas ng mga tunog na nagpatakot sa kanya na nagpatakbo sa kanya sa takot. Si Gina ay natutulog sa cabin at binabangungot kung saan siya ay nagsuka ng kung ano na ikinaintriga ng babae. Hindi nagtagal ay nagising siya at nagulat sa dalawang lalaki. Mabilis na lumapit ang lalaki kay Gina at pinagbantaan siya ng kutsilyo sa kanyang leeg, tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Ipinaliwanag ni Gina na naroon lamang siya upang kunin ang kanyang drone at napunta sa isang bitag. Tinitingnan ng lalaki ang paa ng babae at sinabing sinira niya ang kanilang bitag. Bumalik kay Winston, ang lalaki ay natatakot, nagtatago sa likod ng isang puno at sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi ito totoo. Ngunit sa kanyang kamalasan, may isang bagay na nagsimulang lumapit at nang lumingon siya upang suriin ito, nakita niya ang isang humanoid na nilalang sa 4 na paa at nang hindi nag-iisip ng 2 beses, nagsimula siyang tumakbo. Sa cabin, nagpa siya ang mga lalaki na alagaan si Gina at siya, na interesadong malaman kung sino sila, ay nagtanong ng kanilang mga pangalan. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Baron at ang kanyang anak na si Stephen. Tinanong niya kung siya ay nanggaling sa lungsod, ngunit sinagot ni Gina na siya ay nasa istasyon ng ranger. Tinanong ni Baron kung gaano karaming mga ranger ang mayroon ngayon at sinabi niyang 2 lang.
Maya-maya, habang naghahanda ng hapunan, narinig muli ni Gina ang kakaibang ingay na iyon at tinanong niya ang lalaki kung ano iyon. Sagot niya na ito ay isang matandang baka. Sa hapunan, ang mag-ama ay nagdarasal ng medyo kakaiba at ayaw kainin ni Gina ang pagkain. Dahil dito, sinabihan siya ni Berend na i-enjoy ang kanilang pagkain. Samantala, makikita natin na tumatakbo pa rin si Winston sa nilalang na mabangis na humahabol sa kanya. Tumama siya sa isang sanga na nag-iiwan sa kanya sa kawalan ng pag-asa at naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Nasa harapan niya ang halimaw at mabilis na lumalapit. Sinubukan ni Winston na kunin ang kanyang kutsilyo, ngunit napagtanto na nawala niya ang sandata at nagpas siyang tumakbo muli, habang ang humanoid na nilalang ay naglalabas ng nakakatakot na sigaw. Bumalik sa cabin, ang lahat ay naghahanda para matulog, ngunit sinabi ni Gina na may nakita siyang tao sa labas na hindi mukhang tao, at tila alam ng dalawa kung ano iyon, na huminto upang makinig. Nagtatago na naman si Winston at hindi man lang napapansin ang dahan-daang paglapit ng mga ugat ng kabute hanggang sa siya ay atakihin. Bumalik sa tatlo, naghanda si Berend ng isang gamot para gamutin ang sugat ni Gina. Natutulog pa ang babae at hinayaan niya ang kanyang anak na mag-asikaso sa iba. Ang binata ay hindi pa nakakita ng babae sa buong buhay niya at nagsimulang obserbahan siya ng may pag-usisa, ngunit wala nang higit pa doon. Muli, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Gina. May mga lumalabas na halaman sa katawan niya. Hindi nagtagal ay nagising siya na natatakot, ngunit nag-iisa siya sa cabin mula nang lumabas ang mag-ama para mangaso. Sinubukan ni Gina na tawagan si Winston. Sumagot siya, binanggit ang kanyang pangalan, at tinanong niya kung nasaan siya, ngunit tila nalilito ang lalaki, nagsasabi ng mga kakaibang bagay na lalong ikinabahala ni Gina. Habang si Gina ay gumagawa ng apoy upang magpainit, si Berend ay nangangaso kasama ang kanyang anak at nagawang pumatay ng isang baboy ramo. Habang papalapit siya sa biktima, ipinahid niya ang ilan sa dugo ng hayop sa kanyang anak at humingi ng tawad sa inang kalikasan para sa kanilang ginawa. Habang isinasagawa nila ang kanilang kakaibang mga ritual, naamoy nila ang usok, at si Gina, na nasa cabin, ay gumawa ng maliit na apoy sa gilid upang mahanap siya ng kanyang partner. Galit na pumasok si Berend sa cabin at sinabing hindi pwedeng gumawa ng apoy habang may araw pa, at sinagot ni Gina na ito ay para mahanap siya ng kanyang kasamahan gamit ang usok. Sinabi ni Berend na mahahanap din niya siya dahil may radyo ang dalawa para makapag-usap. Sinabi niya sa lalaki na nag-aalala siya sa kanyang kaibigan dahil nakarinig siya ng kakaibang ingay kanina, ngunit hindi niya ito pinapansin at sinabing babawi siya sa kanya mamaya. Sa gabi, patuloy na ginagamot ni Berend ang sugat ni Gina habang sinusubukan niyang makipag-usap kay Winston, ngunit walang natanggap na tugon. Si Gina ay sumuko sa pakikipag-ugnay sa kanya at nagsimulang makipag-usap kay Berend. Sinabi na ang kanyang anak ay dapat na nag-aaral at hindi nakatira sa gubat. Ngunit sinagot siya ni Berend na natututo siya kung ano ang kinakailangan. Tinanong din ni Gina kung nasaan ang kanyang ina at sumagot ang lalaki na nawalan siya ng asawa dahil sa cancer sa buto at ito ay 13 taon na. Sinabi ni Gina na ikinalulungkot niya ang pagkawala niya, ngunit nagkomento siya na ito ay parte ng buhay at tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya bago napunta doon. Sinabi niya na siya ay isang siyentipiko at isang phytopathologist at pagkatapos na umalis si Lily, nagbago ang lahat. Ang kanyang asawa ay isang chemical engineer. Binigyan ni Stephen ng kwintas si Gina at sinabi ni Berend na regalo ito para maalala niya ang mga ito. Ang babae ay nagpasalamat sa kanya, ngunit ang lahat ng ito ay kakaiba. Samantala, makikita natin ngayon ang walang buhay na katawan ni Winston na natatakpan ng ilang kabute at halaman tulad ng sa panaginip ni Gina. Sa cabin, ganoon na naman ang panaginip ni Gina, ngayon lang nagsimulang pumasok ang halaman sa kanyang bibig. Mabilis siyang ginising ni Berend, ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig dahil ang nilalang ay gumagala sa paligid ng cabin. Kinuha ni Stephen ang kanyang pana habang sinusubukang pumasok ang nilalang. Tinanong ni Berend kung maaari bang manatiling tahimik si Gina at sumagot siya na susubukan niya. Dahil susubukan ng entity na makapasok sa anumang paraan. Nagbabala si Berend na kung makapasok sila, dapat siyang manatiling tahimik dahil bulag ang mga entity na ito. Nagsimula siyang maglagay ng likido sa kanyang katawan habang naghahanda ang mag-ama na harapin ang halimaw at muntik nang atakihin si Gina, ngunit mabilis na kumilos si Berend at nagawang protektahan siya. Ang isa sa mga humanoid entity ay namamahala na makapasok sa cabin, ngunit binaril ito ni Stephen na naging dahilan upang ito ay umatras. Ang kapayapaan ay panandalian, habang ang isa pang halimaw ay lumitaw at sinubukang salakayin si Berend. Gaya ng sinabi niya noon, kailangan lang nilang manatiling tahimik dahil bulag ang mga entity na ito. Gumawa sila ng mga magaan na galaw, ngunit nauwi sa paggawa ng ingay si Gina na nakakuha ng atensyon ng entity.
Dumating si Stephen para tumulong, umatake ng ilang beses. Magkasamang lumaban ang mag-ama hanggang sa mapalis nila ang entidad at mabilis na isinara ni Berend ang pinto. Nang makitang nababalot si Gina ng dugo ng nilalang, mabilis na tinanggal ni Stephen ang kanyang mga damit na ikinatulala ng babae. Hiniling sa kanya ni Berend na magtiwala sa kanila at sinimulan ni Stephen na linisin ang dugo ni Gina. Napagtanto ni Berend na siya ay nasugatan at sumama ang pakiramdam ni Gina at nahimatay. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Berend na ang mga nilalang ay humanoid fungi na gusto ang mga tao at kinakain ang lahat ng nasa katawan nito. Kahit na ipinaliwanag na nila ito, tinanong ni Gina kung anong kabaliwan ang sinasabi niya at sinabi ni Berend na karaniwan, ito ang pinakamalaking organismo sa planeta na naninirahan sa ilalim nila. Ipinaliwanag niya na ang mga entidad na ito ay mas matanda kaysa sa lahat ng kasaysayan ng tao at handang kumalat. Tinanong ni Gina kung ito ba ang entity na binanggit niya kanina, ngunit nagkomento si Berend na naniniwala ang mga tao sa mas masahol na mga bagay at ito ay naiiba. Tinanong ni Gina kung ang tingin ni Stephen ay katulad ng kanyang ama, ngunit sumagot lang ang binata na, oras na para matulog. Ang babae ay may isa pang panaginip kung saan siya ay nasa gitna ng kagubatan. May lumitaw sa kanyang likuran at hinawakan siya, ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang fungus sa kanyang leeg, nag-iiwan sa kanya sa pagkabigla, at siya ay nagising. Nasa tabi niya si Stephen at tinatawag siyang maganda. Nag-react siya ng maayos at ipinakita sa kanya ang kanyang telepono, kumuha ng larawan gamit ang kanyang telepono at ipinakita ang iba pang mga larawan ng kanyang buhay. Si Stephen ay nabighani, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang kanyang ama, tinawag si Gina na isang halimaw at hinihiling na umalis siya sa bahay. Nagpasya sina Stephen at Berend na pumunta sa ibang lugar habang kinukuha ni Gina ang mga labi ng kanyang cellphone na nasira ni Berend at nakahanap ng isang libro na may ilang mga tala. Samantala, nag-aalay si Berend sa kanyang Diyos, lumuhad sa harap ng puno at tumitingin sa loob kung saan nagsimulang tumubo ang ilang fungi. Nag-iwan siya ng kaunting dugo sa loob ng puno, nag-alis ng fungus at nagsimulang kainin ito, nagbigay ng isa pa sa kanyang anak at pagkatapos ay tumingin sa kanyang sugat na nagpapakita ng pag-aalala. Umuwi si Berend at nadatnan si Gina na binabasa ang kanyang tala-arawan. Napansin din niya na nahawa siya, dahilan para mag-alala ang babae, ngunit hiniling niya sa kanya na umalis. Tila hindi sumasang-ayon si Stephen sa mga desisyon ng kanyang ama, ngunit wala siyang lakas ng loob na makialam. Hindi nagtagal, narinig ang mga katok, kaya nagpasya si Berend na suriin ito. Sa sandaling umalis ang kanyang ama, si Stephen ay agad na naghanap ng isang bagay upang subukang tulungan si Gina, kahit na dinidilaan ang mga fungi sa kanyang braso at pagkatapos ay niyakap siya. Pinapakalma ni Gina ang binata na sinasabing lagi niya itong bibisitahin. Bumalik si Berend para sabihin sa kanya na oras na para umalis at hiniling ni Gina na isama si Stephen, ngunit tumawa lang ang ama. Habang naglalakad sila, tinanong ni Gina ang lalaki kung paanong hindi sila nahahawa sa bagay na iyon na nabubuhay sa ilalim nila. Sumagot siya na sila ay nahawa din at nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa mahanap ni Gina ang flashlight ni Winston. Nagtungo siya sa tirahan ng humanoid fungi at nagbabala si Berend na mapanganib ito, ngunit hindi siya pinapansin ni Gina. Nag-aatubili, nagpasya si Berend na sundan siya. Nakarating si Gina sa isang security camera at inalis ang memory card. Lumakad pa sila ng kaunti at nakita ang katawan ni Winston na natatakpan ng ilang fungi. Sa paghawak sa katawan ng kanyang kaibigan, natuklasan ni Gina na siya ay buhay pa. Hiniling ni Winston na tapusin ang kanyang paghihirap, ngunit tumanggi si Gina at sinabing maaari pa niya itong dalhin sa ospital. Naghahanda si Berend na kumilos, ngunit pinigilan siya ni Gina. Tinanong niya kung mayroong anumang paraan upang matulungan siya, ngunit ibinigay lamang ni Berend ang isang palasok kay Winston na sa lalong madaling panahon ay piniling mamatay. Ang malakas na pag-iyak ni Gina ay umaakit ng higit pang mga humanoid na nilalang at hiniling sa kanya ni Berend na magmadali upang makaalis doon. Mabilis na bumalik ang dalawa sa cabin at ginising si Stephen na masaya na hindi umalis si Gina. Isinara ni Berend ang lahat ng pasukan sa cabin dahil mas maraming nilalang ang paparating. Sa gabi, nagkaroon ng isa pang panaginip si Gina at nagising na napagtanto na ang mga fungi ay kumakalat. Sinabi niya kay Berend na alam niyang mayroon siyang gamot na naglalaman nito, ngunit hindi siya pinansin nito at umalis sa lugar. Tinanong ni Gina si Stephen kung saan nagpunta ang ama at sumagot ang bata na pumunta siya upang manalangin. Sinasamantala ang pagkawala ni Berend, nagtanong siya tungkol sa ina ng bata at sinabi niyang kakaunti lang ang mga alaala niya sa kanya, ngunit narito ito sa kagubatan ngayon na hindi agad naintindihan ni Gina. Sinabi ng batang lalaki na ipapakita niya sa kanya habang si Berend, na nagdarasal, ay nakarinig ng mga ingay mula sa humanoid fungi at tila nabigla. Samantala, makikita natin ang parehong pulang ilaw sa background.
Sinubukan ni Gina na kumbinsihin si Stephen na sumama sa kanya na sinasabing maaari rin siyang maging isang ranger at sumusubok ng maraming paraan para kumbinsihin siya. Kahit na sinasabing mayroong maraming babae na naghihintay sa kanya, ngunit naalala ni Stephen na sinabi ng kanyang ama na ang lahat ay malapit ng mamatay. Maya-maya, pumasok ang lalaki sa cabin na namumutla ang mukha at mukhang takot na takot. Kinabukasan, isinagawa ni Berend ang kanyang karaniwang ritual kasama ang kanyang anak na nagbibigay ng isa pang kabute habang ang impeksyon ni Gina ay nagsimulang kumalat ng mas mabilis. Umuwi sina Berend at Stephen at napansin ni Berend na sabik na bumalik ang bata. Pagdating ni Stephen sa bahay, hinalikan niya si Gina, ngunit para lamang ibigay sa kanya ang kabute na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Hindi nagkomento si Berend at nagtanong kung handa na ba siyang bumalik sa kanyang buhay. Ngunit nang makitang gumagana ang lunas, sinabi niyang gusto niyang manatili. Walang sinabi si Berend at umalis na lang. Natuwa si Stephen sa balita at nagpas siyang turuan si Gina kung paano gamitin ang pana. Nagpasya din siyang dalhin siya sa sagradong puno, ang parehong puno mula sa panaginip niya. Sinimulan ni Stephen at Gina na gambalain si Berend habang inaayos niya ang kanyang telepono kasama ang mga bahagi na kanyang nakalap. Nagawa ni Gina na makita ang mga larawang kinuha niya sa kanya at sa mga entity, at sa pag-uusap, nagsimulang masabik si Berend sa kanya. Sinabi ni Gina na gusto niyang malaman ang relihiyong ito na ipinagmamalaki ni Berend, ngunit lalo lamang itong ikinairita niya. Binago niya ang kanyang tono sa panahon ng pag-uusap, ngunit nagpa siya na ipakita ito sa babae, at pagkatapos ay siya at ang kanyang anak na lalaki ay naghanda para sa ritual. Nilagyan ni Stephen ng pulang pintura ang mukha ni Gina at nagbuga ng magic powder si Berend sa kanyang mukha. Mabilis na nahanap ni Gina ang sarili sa ibang dimensyon, nasaksihan ng maraming bagay ng sabay-sabay. Ang babae ay ganap na nagising sa isang latian at maya-maya ay nakakita ng isang lalaki na lumalabas mula sa tubig. Inihayag ng lalaki ang kanyang sarili na si Stephen, na nakahubad din, at ang dalawa ay nagkaroon ng isang matinding encounter. Habang nag-e-enjoy si Gina, muli siyang nagising sa sagradong puno at nagkaroon ng maraming masamang pangitain ng sabay-sabay, ngunit sa pagkakataong ito, nagising siya sa totoong mundo. Tinanong niya si Berend kung saan siya nagpunta at sinabi niya na siya ay nasa templo ng mga panaginip at idinagdag na 4 na oras na ang lumipas mula noong siya ay pumunta sa mundo ng panaginip. Nagkomento ang babae na parang ilang buwan na ang lumipas at tinanong ni Berend kung ano ang sinabi niya sa kanya, ngunit naiwan si Gina na walang naiintindihan. Tumingin siya kay Stephen at napagtanto na panaginip din ito at tinanong ni Berend ang parehong tanong na itinanong niya sa panaginip. Gustong malaman kung ano ang gusto ng bagay na iyon. Dito, matutuklasan natin na ang halimaw ay gustong kunin ang buhay ng anak ni Berend, ngunit ang lalaki ay hindi naglakas loob na gawin ito sa kanyang sariling anak. Si Gina at Stephen ay mas lalong napalapit sa isa't isa, nagpapalitan ng tawa habang si Berend ay nananatiling nag-iisip kung ano ang gagawin. Sa gabi, nagpasya si Berend na lumabas upang manalangin at sinubukan ni Gina at Stephen na tumakas, ngunit nakita nila si Berend sa daan. Sinabi ng ama ni Stephen na hindi niya maintindihan kung bakit gustong umalis ng kanyang anak dahil lagi niya itong pinoprotektahan. Bumunot si Gina ng kutsilyo para pigilan ang pag-abante ng lalaki, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinabi ni Berend na dadalhin niya si Stephen upang mamuhay bilang alipin ng salapi sa lungsod, ngunit sinagot ni Gina na siya ay isang baliw lamang. Sinabi niya na nakuha niya ang libro ni Berend at ilalantad niya ito sa mundo. Ngunit nang malapit na silang umalis, sinabi ni Berend sa kanyang anak na wala siyang matutuklasan sa mundong iyon. Sinabi ni Berend na kung iiwan siya ni Stephen ngayon, magiging walang kabuluhan ang sakripisyo ng kanyang ina, ngunit sinabi ni Gina na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Sumagot si Berend na pinili niyang mamatay doon at ipinaalala sa anak ang kanilang dakilang paglalakbay, ang paglalakbay na kanilang ginawa ng magkasama. Ang bata ay sumuko sa pagtakas kasama si Gina at bumalik sa kanyang ama. Nagpasya si Gina na umalis habang ang dalawa ay nananatili sa cabin, ngunit sa gitna ng daan, naramdaman niya ang isang bagay at nagpasya siyang bumalik upang panoorin sila mula sa malayo. Tinanong ni Stephen kung saan sila pupunta at sumagot si Berend na magsasakripisyo sila na tila nanginginig sa paggawa nito. Pumunta si Gina sa kubo at kinuha ang palaso at busog habang sinusundan ng mag-ama ang daan patungo sa sagradong puno. Hindi pa rin maintindihan ni Stephen dahil hindi niya nakikita ang pagsasakripisyo sa kanila, ngunit sinabi lang ng kanyang ama na ang kanilang Diyos ang magbibigay, kaya nagpatuloy sila sa landas. Si Gina, na sinusubukang iligtas si Stephen, ay nakahanap ng humanoid fungus at nagtago sa likod ng isang puno. Bumalik kay Berend, ipinaliwanag niya sa kanyang anak na pinili siya ng Diyos at nagsimula ang paghahanda.
Hinampas ni Berend ang kanyang anak sa likod habang sinusubukan ni Gina na tumakas mula sa mga humanoid at natamaan ng isa. Ang batang lalaki, na alam na ngayon ang mga plano ng kanyang ama, ay sinubukang labanan ng kanyang kapalaran, ngunit ang puno ay nagsimulang sunggaban siya habang si Berend ay naghahanda na tapusin siya. Nang gagawin niya ito, si Gina ay lumitaw at tumulong, ngunit mabilis na napigilan ng mga sanga, dahilan para siya ay makulong. Sa kabutihang palad, nagawa niyang palayain ang sarili. Nagpatama siya ng arrow kay Berend na hindi niya masyadong ininda at mabilis siyang inatake. Tumakbo si Stefan upang tulungan siya, ngunit si Gina ay nawalan ng malay at nakahiga sa lupa habang papalapit sa kanya ang isang humanoid fungus. Nasa harapan na niya ito, ngunit tumakbo si Stefan upang tulungan ang kanyang minamahal. Habang nilalabanan niya ang halimaw, kinaladkad ni Berend si Gina sa pamamagitan ng kanyang buhok patungo sa puno. Nagawa ni Stefan na tapusin ang nilalang at nang tatapusin na ni Berend si Gina, iniligtas siya ni Stefan sa tamang oras at sinaksak ang kanyang ama sa likod. Bumagsak si Berend sa lupa at sinubukang manipulahin ang kanyang anak na sinasabing pagsubok lamang ito, ngunit nakita ni Gina na may nilalang sa malapit, hiniling sa kanila na tumakas at iwanan si Berend upang mamatay. Bumalik ang dalawa sa cabin at habang naliligo si Gina, nagkaroon siya ng pangitain. Sinusubukan ng organismo na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit nagising siya. Kinuha niya ang libro ni Berend at nagsimulang magbasa. Samantala, nakipaglaban si Berend upang hindi maging isang humanoid fungus at sinubukan ang lahat para sa puno na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, ngunit ito ay walang silbi at siya ay nagsimulang ma-infected muli dahil wala ang mga kabuti na tutulong sa kanya na hindi ma-infected. Si Gina, na nahawa na, ay unti-unting namamatay. Nang walang mga mushroom na poprotektahan siya, hiniling niya kay Stefan na makita ang mundo. Pagkalipas ng mga araw, makikita natin na lumala ang impeksyon. Siya ay halos nag-transform na sa isang humanoid fungus at hiniling kay Stefan na tapusin siya, na ginagawa niya. Nag-iisa na ngayon si Stefan habang ang organismo ay nagpapakita ng sarili na mas buhay kaysa dati at nagpasya siyang sundin ang payo ng kanyang minamahal at iwanan ng sinumpaang kagubatan na iyon. Siya ngayon ay nasa malaking lungsod, namumuhay ng isang bagong buhay, sinusubukan pa ring masanay sa lahat ng mga bagong bagay na iyon, ngunit nabubuhay ng ligtas, malayo sa lahat ng kabaliwan na iyon. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na ang lahat ng kanyang mahawakan ay nagsimulang mahawaan din ng virus. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.